Nakita po natin kahapon ang part 1. Linawin natin. Ito yung before. I think, correct me if I'm wrong, lagay nyo sa comment. Pero ito yung hindi pa ata niya nakikita. Yung binanggit yung pangalan niya. Kasi ang kino-comment niya lang dito at this time, ito, I think this morning, kino-comment niya pa lang dito yung first video ni BP Sara Duterte. Wala pang binabanggit si BP Sara Duterte na pangalan, nag-react na siya. Alam na natin. Pakinggan natin ha. Kasi hindi ako sure pero hindi ako sure na kung lumabas ito before or after the second video. Kasi yung pinakita ko kanina, yung pinlay ko, second video yun. Okay? May unang video. Doon sa unang video, teaser pa lang. Wala pa yung pangalan ni Zaldico at saka ni speaker doon sa unang video. Ito ata yung nire-reactan dito ni Zaldico. Ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Ayan na, namemersonal na. Diba? Namemersonal na si Kuya. Zaldi, kung talagang galing sa puso mo yung pagdidepensa mo, hindi mo na kailangan magbasa-basa dyan. Hindi mo kailangan magbasa-basa dyan. Ba't ka nagbabasa-basa dyan? Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin natin pag nagbabasa? May tumulong sa kanya na magdepensa. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Lahat yung sinabi niya, war on drugs. Ultimo nga si Abalos, di ba, nadulas eh. Ano sabi ni Abalos? Pag ganun-ganon pa siya. Liwalo sa ngayon. Ganun. Hindi. Yung ano pala, doong nakaraang administrasyon. Nadulas yung bata nyo. Nadulas. Tapos sasabihin nyo, palpak yung war on drugs. So, ibig sabihin, talagang bumalik ang criminality ngayon. Noon, nawala. Simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. Nilinaw na ho ng AFP yan. Hindi naman po sabay-sabay sila. Yung 400 na yon, salitan po yun. Ano yung 400 sabay-sabay, walang uwian, tulugan? Ano to? 24 oras naka-duty silang 400? Ay, naku naman, sir. Gamitin naman ng minsan. Yung 400 na yun, hindi naman po sabay-sabay yun. Sali, tandaan ninyo. 400 more or more. More or less, ika nga. Divided by 3 yan. Bakit kanyo? 8 hours ang pasok. 8 plus 8, ano? Sagot! 16. Plus 8, 24. Siyempre, 8 hours. So, yung 400 divided by 3. Diba? Common sense, sir eh. Hindi ibig sabihin yung 400 na, ano to, 400, walang pahingahan? Pambira naman kayo, sir. Pangalawa, ito lang, para sa kaalaman mo. Si BP Sara po ang Duterte ang pinakamaraming boto. Kaya naman din, si BP Sara Duterte ang pinakamaraming kalaban. Bakit kanyo? Takot sa kanya eh. Bakit? Mandato ng bawat Pilipino, 80% ay nasa kanya. So takot na takot sa kanya yung kalaban niya. Kaya may maaaring gawing masama sa kanya. Kaya kailangan niya ng security. Tama po ba ako, sir? Hindi, sir. Tama po ba ako, di ba? Ang dami niyang kalaban. Kayo po ba kalaban niya? Hindi. Ako nagtatanong lang. Siyempre, isipin niyo mga kababayan, kung meron mang isang politikong tumatayo talaga para labanan, isa sa mga tumatayo para labanan ng mga rebelde, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte yun. Dumalaban sa mga sinungaling. Huwag kang masasaktan ka agad. Nakabidyo ka naman eh. Sinungaling o di kaya magnanakaw sa gobyerno. Wala ko sinasabi ko yun, siya ho ang maraming kalaban dyan dahil marami siyang binubuking. Tama, mali? So, naturalmente, sir,
kailangan siyang bantayan ng 24 oras. O, di ba? May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened. Kasi nga po, alam niya na makakalaban niya ang presidente. O, di ba? Para sigurado lang, di ba? History of the Sir, sagutin na lang ninyo. Sagutin na lang. Philippines. Tandaan ninyo wala pang binabanggit si BP Sara Duterte dito bakit nag-iingay na kagad ito? Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguards sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na daladala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Ang hirap na, sir. Ang hirap pag binabasa yung statement, Pero ang taray ni sir, naka iPad Pro, Yung 13. Nano yan, nano texture. Yan, grabe si sir. Diba? Talagang basa lang. Basahin mo lang yung sinulat. Hindi natin alam kung sino nagsulat niyan Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual. Hoy, hindi na nakikinig sa mga kasamahan mo. Ang dami nagdadardalan sa paligid, hindi na nakikinig sa'yo. Kamambira. Bawasan mo ng budget yan sa project nila. Sabihan mo sa boss mo, sabihin mo na, sir, eto mga to, hindi nakikinig, yeah. Hindi ko naman wala ko sinasabing hawak niya yung budget. Hindi ko sinasabi. Kasi siya ang chairman siya ang chairman noon. So, nung appropriation. So, siya ang doon. So, wala tayong sinasabing masama doon. Kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na
sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong Kinonfirm ni Kuya. Kinonfirm ni Kuya na talaga nakipag-meeting siya. Siyempre, pero wala namang sinasabi na na kung ano man yung pinagmitingan nila. Ito lang yung sinasabi na pinagmitingan nila. Pero at least sinabi niya na nakipag-meeting daw siya. tuloy nyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Huwag yun nalang bigyan ng budget. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya? Oh, eto. Dito pa lang sablay na siya. Sinasabi niya na nakikinig ba siya doon sa mga ahensya ng gobyerno. O sige. Punta tayo diyan. 'Di ba sinasabi nga ni Marcoleta, there is a tradition courtesy given to the OP and OVP. Even ng time ni Pangulong Duterte, na kahit kaalyado niya mga kongresista, Senado, siya ang presidente, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at maging ang pinaka number 1 kontrabida noon ay si BP Leni, kinontra ba niya? Hindi. Kinontra ba ng mga congressman at saka ng Senado? Lagi nyo binibigyan ng parliamentary courtesy. Ika nga, binibigyan nyo ng kortesiya sa budget. Kaya pasado kagad. Kasi yun ang gawain na noon pa. Na ang Office of the President and Office of the Vice President, whoever they are, whether they are opposition or not, binibigyan ng courtesiya pagdating sa budget. Wala nang tanungan, ipinapasa na kaagad. Tama, mali? Bakit kanyo? Nung kaalyado nyo pa, 2022 I think and 2023, di ba? Yung pangalawa pa nga, sino ang mismong nag-move na ma-defer na yung budget? Walang iba kung hindi yung anak ni Pangulong Marcos. Dahil hindi pa kalaban si BP Duterte, hindi pa siya bumibitaw. Dahil hindi pa siya nagbibigay ng mga opposition statement, opposing na katayuan, ika nga. Biglang nung siya nahay pumapalag na, biglang may question na kayo. Tanungin kita, sir. Bakit noon na mas mataas pa ang budget ng OVP, bakit noon binibigyan nyo ng courtesy at hindi nyo na tinatanong? Mas mataas pa yung budget niya noon, ha? Ngayon na mas mababa na dahil wala na nga yung mga iba-iba dyan, bakit ngayon nyo binusisa ang budget ni hindi nyo binusisa yung budget ngayon? Ang binubusisa ninyo yung budget noon. Noong mga dadali. Hindi kayo makamove on. Noon pa yan eh. Ba't nyo binubusisa ngayon? Tapos sasabihin nyo, there is no politics in this. Sino maniniwala sa inyo? Yung mga tanso, yung mga bulag-bulagan? Walang maniniwala sa inyo. Simple lang yun eh. Simple lang, sir. Noong makadadawang budget na dumaan na, walang busisa, courtesy, go. Mas mataas ang budget, ha?
ng OBP nun. Pati wala, go. Oh. Pero ngayon, dahil kumukontra na si VP Sara Duterte, bigla niyong binusisa. Oh. Tell me now, walang politika doon?